Sa bawat Pilipino na nangangarap ng mas maayos na buhay, laging tanong ang paano ba yumaman? Madalas iniisip natin na ang sagot ay nasa negosyo, sa malaking sweldo o sa swerte. Pero ang totoo, nagsisimula ang lahat sa tamang mindset, malinaw na sistema at kakayahang panatilihin ang bunga ng ating pagsisikap. Ang seryeng ito ay isang step-by-step roadmap na magdadala sa atin mula sa ugat ng tamang paniniwala papunta sa konkretong hakbang ng pagbuo ng yaman hanggang sa pagpapanatili at pagpapalago nito. Dito, matututunan mong gawing posible ang pangarap na kalayaan at kapayapaan. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Tamang isip at paniniwala. Kapag pinag-uusapan ang pagyaman, madalas ang unang pumapasok sa isip ng tao ay pera, negosyo at mga investment. Pero bago pa man dumating ang lahat ng iyon, may mas mahalagang pundasyon na dapat buuin, ang tamang mindset. Ang isip ng tao ang pinakaunang lupa kung saan itatanim ang binhi ng yaman. Kung ang lupa ay mataba, maayos at handa, kahit maliit na binhi ay pwedeng lumago at maging punong nagbibigay ng bunga. Kung ang lupa naman ay tigang, walang disiplina, at puno ng negatibong paniniwala, kahit anong binhi ang itanim ay mahihirapan itong tumubo. Kaya sa unang hakbang ng roadmap na ito, ang focus natin ay ang paghubog ng tamang pananaw at paniniwala tungkol sa pera, sa sarili, at sa kinabukasan. Maraming Pilipino ang lumaki sa kaisipan na ang yaman ay para lamang sa iilan. Madalas maririnig ang mga salitang, hindi para sa atin yan, o kaya, swerte lang ang mayaman. Ang ganitong mindset ay parang pader na humaharang sa posibilidad. Kapag naniniwala kang imposible, hindi ka na maghahanap ng paraan. Kapag iniisip mong malas ka, hindi mo nasisikapin. Ang unang pagbabago ay ang pagtanggap na kaya mong yumaman, na may kakayahan kang baguhin ang sitwasyon mo, at na ang yaman ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kalayaan, oras, at kapayapaan ng isip. Isipin mo ang isang magsasaka. Kung araw-araw niyang sinasabi sa sarili na hindi tutubo ang kanyang pananim, baka hindi na siya magtanim. Pero kung naniniwala siya na kahit maliit na binhi ay pwedeng lumago, sisikapin niyang diligan, alagaan, at bantayan ito. Ganon din sa buhay. Ang mindset ay parang tubig na nagbibigay buhay sa binhi ng pangarap. Kung positibo ang pananaw, mas malaki ang tsansa na magbunga ang mga pagsisikap. Ngunit hindi sapat ang positibong pananaw lamang. Kailangan itong samahan ng disiplina. Ang disiplina ang tulay mula sa pangarap papunta sa realidad. Maraming tao ang may magagandang pangarap, pero nauubos ang pera sa luho sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Ang tamang mindset ay hindi lang kaya kong yumaman, kundi handa akong magtiis ngayon para sa mas magandang bukas. Ang simpleng pag-iwas sa hindi kailangang gastos, ang paglalaan ng bahagi ng kita sa ipon, at ang pagtutok sa pangmatagalang layunin ay mga anyo ng disiplina na bumubuo ng ugat ng yaman. Sa bawat araw, may mga desisyon tayong ginagawa. Bibili ba ng bagong cellphone kahit hindi kailangan? Kakain ba sa mamahaling restaurant kahit may mas mura at mas praktikal na alternatibo? Ang mindset ng taong gustong yumaman ay marunong pumili. Hindi niya tinitingnan ang kasalukuyang saya lamang, kundi ang epekto nito sa kinabukasan. Ang bawat piso ay parang binhi. Pwede mong gastusin ngayon at mawala, o pwede mong itanim at palaguin. Isa pang mahalagang bahagi ng mindset ay ang pagkakaroon ng malinaw na pangarap. Hindi sapat na sabihin mong gusto kong yumaman. Dapat malinaw kung ano ang ibig sabihin ng yaman para sa iyo. Para sa ilan, yaman ay malaking bahay at kotse. Para sa iba, yaman ay oras na kasama ang pamilya, kalayaan na hindi na kailangang magtrabaho ng sobra, o kapayapaan na hindi na nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad bukas.
Kapag malinaw ang pangarap, mas madaling gumawa ng plano. Ang pangarap ang nagsisilbing mapa na gumagabay sa lahat ng desisyon. Ngunit kahit malinaw ang pangarap, darating ang mga pagsubok. May mga pagkakataong mabibigo, malulugi, o mawawalan ng pag-asa. Dito pumapasok ang mindset ng resiliency. Ang taong may tamang pananaw ay hindi sumusuko sa unang pagkatalo. Iniisip niya na ang bawat pagkakamali ay aral, at ang bawat kabiguan ay hakbang papalapit sa tagumpay. Kung ang magsasaka ay nawalan ng ani dahil sa bagyo, hindi siya titigil. Magtatanim siya ulit dahil alam niyang darating ang panahon ng ani. Sa pagbuo ng mindset, mahalaga ring piliin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ang kausap mo araw-araw ay puro negatibo, puro reklamo, at puro takot, mahahawa ka. Pero kung ang kasama mo ay mga taong may pangarap, may disiplina, at may pananaw na kaya nilang magtagumpay, mas lalaki ang tiwala mo sa sarili. Ang mindset ay hindi lang personal, kundi nakakaapekto rin ang kapaligiran. Kaya kung gusto mong yumaman, piliin mong makisalamuha sa mga taong nagtutulak sa iyo pataas, hindi sa mga humihila pababa. Ang mindset ng pagyaman ay hindi rin nakasentro lamang sa sarili. Kailangan mong isipin ang mas malawak na layunin. Kapag ang pangarap mo ay nakatali sa pagtulong sa pamilya, sa pagbibigay ng trabaho sa iba, o sa pag-angat ng komunidad, mas malakas ang motivation. Ang pera ay nagiging kasangkapan para sa mas malaking misyon. Kapag ang yaman ay may layunin, mas nagiging matibay ang pundasyon nito. Sa bawat hakbang ng buhay, tandaan na ang isip ang unang larangan ng laban. Kung naniniwala kang kaya mo, mas sisipagin ka. Kung malinaw ang pangarap mo, mas magiging matibay ang loob mo. Kung may disiplina ka, mas magiging matatag ang pundasyon mo. At kung resilient ka, mas makakabangon ka sa bawat pagkatalo. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng mindset na kailangan para sa pagyaman. Sa huli, ang tamang isip at paniniwala ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan na mamuhay ayon sa pangarap mo, sa kapayapaan na hindi na nag-aalala sa kinabukasan, at sa kasiyahan na nakikita mong nagbubunga ang lahat ng iyong pagsisikap. Ang yaman ay nagsisimula sa isip, at ang isip na may tamang pananaw ay kayamanang hindi mananakaw. Kung susumahin ang unang kabanata ng roadmap na ito, ay nagsasabing bago ka maghanap ng negosyo, bago ka mag-invest, bago ka mag-ipon, ayusin mo muna ang iyong isip. Palitan ang negatibong paniniwala ng positibong pananaw. Disiplinahin ang sarili sa bawat desisyon. Tukuyin ang malinaw na pangarap at huwag sumuko sa mga pagsubok. Kapag matibay ang pundasyon ng isip, mas madali nang itayo ang gusali ng yaman. At dito nagtatapos ang unang hakbang ng ating gabay. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang mga konkretong sistema at hakbang para simulan ang pagbuo ng yaman. Pero tandaan, walang saysay ang sistema kung wala ang tamang mindset. Ang isip ang ugat at ang ugat na matibay ay magbubunga ng punong nagbibigay ng yaman, kalayaan at kapayapaan. Chapter 2. Hakbang sa pagbuo ng yaman. Kapag malinaw na ang isip at matibay na ang paniniwala, ang susunod na hakbang ay ang aktwal na paggawa ng sistema para sa pagbuo ng yaman. Ang mindset ay parang ugat, pero ang sistema ay parang katawan ng puno. Kung walang ugat, hindi tatayo ang katawan. Kung walang katawan, hindi makikita ang bunga. Kaya sa ikalawang kabanata ng ating roadmap, tututukan natin ang mga konkretong hakbang na pwedeng sundan ng sinuman para unti-unting makapundar, makapag-ipon, at makapagpalago ng yaman. Ang unang hakbang ay ang simpleng pag-iipon. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan ng malaking halaga bago magsimulang mag-ipon. Pero ang totoo, kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy ay nagiging pundasyon ng yaman. Isipin mo ang alkansya ng bata. Araw-araw, naglalagay siya ng piso o 5 piso. Sa una parang walang halaga. Pero pagdating ng ilang buwan,
nagugulat siya na puno na ang alkansya. Ganoon din sa buhay. Ang maliit na ipon ay nagiging malaking puhunan kapag may disiplina at consistency. Ang sikreto ay hindi kung gaano kalaki ang inilalagay, kundi kung gaano katagal at ka-regular ang paglalagay. Kapag may ipon na, ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng dagdag na kita. Hindi sapat na umasa lamang sa isang pinagkukunan ng pera. Kung ang isang ilog ay natutuyo, dapat may ibang bukal na pwedeng pagkunan ng tubig. Sa modernong panahon, maraming paraan para magkaroon ng side hustle. Pwede kang magbenta online, gumawa ng content, magturo ng skill, o magtrabaho ng part-time. Ang mahalaga ay matutong maghanap ng paraan para dumami ang daloy ng pera. Ang dagdag na kita ay hindi lang proteksyon laban sa kakulangan, kundi oportunidad para mas mabilis na makapag-ipon at makapag-invest. Ngunit hindi lahat ng dagdag kita ay pare-pareho. Kailangan mong pumili ng hustling na may potensyal na lumago. Kung ang side hustle mo ay pwedeng maging negosyo, mas mabuti. Kung ang skill na natutunan mo ay pwedeng magdala ng mas malaking kita sa hinaharap, mas maganda. Ang sistema ng pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho ng mas marami, kundi sa pagtatrabaho ng mas matalino. Piliin ang mga hakbang na may pangmatagalang benepisyo, hindi lang panandali ang kita. Kapag may ipon at dagdag kita na, pwede nang simulan ang maliit na investment. Maraming tao ang natatakot sa salitang investment dahil iniisip nila na kailangan ng milyon-milyon. Pero ang totoo, pwede kang magsimula sa maliit. Pwede kang mag-invest sa savings account na may interest, sa maliit na negosyo, o sa mga simpleng financial instruments na madaling maintindihan. Ang mahalaga ay matutong magpalago ng pera, hindi lang mag-ipon. Ang pera na nakatambak lang ay parang binhi na hindi itinanim. Hindi ito tutubo. Pero kapag itinanim mo sa tamang lupa, kahit maliit ay pwedeng lumago. Sa bawat hakbang, tandaan na ang sistema ay dapat may balanse. Hindi pwedeng puro ipon lang dahil baka hindi lumago. Hindi pwedeng puro gastos sa negosyo dahil baka mawalan ng safety net. Ang tamang sistema ay may tatlong bahagi. Ipon para sa seguridad, dagdag kita para sa expansion, at investment para sa paglago. Kung maayos ang balanse, mas matibay ang pundasyon ng yaman. Isang halimbawa, isipin mo ang isang tao na kumikita ng 20,000 kada buwan. Kung maglalaan siya ng 2,000 para sa ipon, maghahanap ng side hustle na magdadagdag ng 5,000 at mag-i-invest ng 3,000 sa maliit na negosyo o financial instrument, sa loob ng isang taon makikita niya ang malaking pagbabago. Hindi ito instant, pero unti-unti, makikita ang resulta. Ang sistema ay hindi magic, kundi proseso. Bukod sa pera, mahalaga ring isama sa sistema ang protection. Ang yaman na walang protection ay madaling mawala. Kaya dapat may emergency fund, insurance, at plano para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang emergency fund ay parang payong. Hindi mo ito ginagamit araw-araw, pero kapag dumating ang ulan, napakahalaga nito. Ang insurance ay parang bakod na nagpoprotekta sa bahay. Hindi mo ito nakikita sa araw-araw, pero kapag may panganib, ito ang nagliligtas. Ang protection ay hindi gastos, kundi investment sa kapayapaan ng isip. Sa pagbuo ng sistema, mahalaga ring magkaroon ng simpleng record keeping. Hindi mo kailangang maging accountant para mag-monitor ng pera. Pwede kang gumamit ng notebook, spreadsheet, o app para itala ang kita, gastos, ipon, at investment. Ang simpleng pagtatala ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung saan napupunta ang pera. Kapag malinaw ang larawan, mas madaling gumawa ng tamang desisyon. Ang sistema ay hindi lang tungkol sa pagkilos, kundi tungkol din sa kaalaman. At higit sa lahat, ang sistema ay dapat nakaangkla sa pangarap. Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng bahay, ang ipon mo ay dapat nakatuon doon.
Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng oras para sa pamilya, ang dagdag kita at investment mo ay dapat magbigay ng kalayaan sa oras. Ang sistema na walang pangarap ay parang barko na walang direksyon. Pero ang sistema na may malinaw na layunin ay mas madaling sundan, mas nakaka-inspire, at mas nagbibigay ng lakas. Sa huli, ang pagbuo ng yaman ay hindi tungkol sa laki ng kita, kundi sa sistema ng paggamit ng kita. Maraming tao ang kumikita ng malaki pero laging kapos dahil walang sistema. Maraming tao ang kumikita ng tama pero nagiging maayos ang buhay dahil may disiplina at plano. Ang sistema ang nagtatakda kung ang pera ay magiging kaibigan o kaaway. Kaya sa ikalawang kabanata ng ating roadmap, tandaan, magsimula sa maliit na ipon, maghanap ng dagdag kita, mag-invest ng dahan-dahan, protektahan ang yaman at itala ang lahat ng galaw. Ang lahat ng ito ay hakbang na bumubuo ng katawan ng puno ng yaman. At kapag matibay ang katawan, mas madali nang makita ang bunga. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang pagpapanatili at pagpapalago ng yaman. Dahil hindi sapat na magkaroon ng sistema, kailangan itong palakasin, palawakin at panatilihin para maging tunay na kayamanan na nagbibigay ng kalayaan, kapayapaan at kasiyahan. Chapter 3: Pagpapanatili at pagpapalago ng yaman. Kapag naitayo na ang pundasyon ng tamang isip at naipatupad na ang sistema ng pagbuo ng yaman, ang huling hakbang ay ang pagpapanatili at pagpapalago nito. Maraming tao ang nakakaabot sa puntong may ipon na, may dagdag kita na, at may kaunting investment na, pero hindi lahat ay nakakapagpatuloy. Ang tunay na yaman ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng isang antas, kundi sa kakayahang panatilihin ito at palaguin pa. Ang ikatlong kabanata ng ating roadmap ay nakatuon sa kung paano gawing pangmatagalan ang yaman, paano ito palakasin, at paano ito gawing kasangkapan para sa mas malalim na layunin. Ang unang susi sa pagpapanatili ng yaman ay consistency. Ang ipon na ginagawa mo buwan-buwan, ang dagdag kita na pinaghihirapan mo, at ang investment na pinapasok mo ay dapat tuloy-tuloy. Hindi pwedeng mag-ipon lang kapag may sobra o mag-invest lang kapag may pagkakataon. Ang yaman ay parang halaman na kailangang diligan araw-araw. Kung pabayaan mo, matutuyo. Kung aalagaan mo, lalago. Ang consistency ay hindi glamorous, hindi exciting, pero ito ang sikreto ng pangmatagalang tagumpay. Kasabay ng consistency ay ang tamang pamamahala ng utang. Ang utang ay parang apoy. Pwede kang magluto gamit ito, pero pwede ka ring masunog. Kung gagamitin ang utang para sa negosyo na may malinaw na balik, pwede itong maging kasangkapan sa paglago. Pero kung gagamitin lang para sa luho, mabilis nitong sisirain ang pundasyon ng yaman. Ang taong marunong magpigil sa utang ay mas nakakapagpanatili ng yaman dahil hindi siya nababaon sa interes at bayarin. Isa pang mahalagang hakbang ay ang diversification. Hindi pwedeng iasa ang lahat ng yaman sa isang source. Kung ang negosyo mo ay biglang bumagsak, dapat may ibang pinagkukunan ng kita. Kung ang investment mo ay bumaba ang value, dapat may ibang asset na tumataas. Ang diversification ay parang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Kung may isang pananim na hindi umani, may iba pang nagbibigay ng bunga. Sa ganitong paraan, mas matibay ang sistema at mas ligtas ang yaman. Ngunit hindi lang pera ang dapat palaguin. Kasama sa pagpapanatili ng yaman ang pag-aalaga sa sarili. Ang kalusugan ay kayamanan. Kung kumikita ka ng malaki pero lagi kang may sakit, mauubos din ang pera sa gamot at hospital. Kung mayaman ka pero wala kang oras para sa pamilya, mawawala ang tunay na saysay ng yaman. Kaya mahalaga ang balanse. Maglaan ng oras para sa pahinga, para sa kalusugan, at para sa relasyon. Ang yaman na hindi nakaugat sa balanse ay madaling bumagsak. Sa pagpapalago ng yaman, mahalaga ring matutong magbigay. Maraming tao ang nag-iisip na ang yaman ay para lamang sa sarili.
Pero ang tunay na yaman ay lumalago kapag ibinabahagi. Kapag tumutulong ka sa pamilya, sa komunidad, o sa mga nangangailangan, mas lumalawak ang epekto ng yaman. At sa paraang hindi maipaliwanag, mas dumarami rin ang biyaya na bumabalik. Ang pagbabahagi ay hindi pagkawala, kundi pagpapalawak. Isang mahalagang bahagi ng pagpapalago ay ang pagbuo ng legacy. Ang yaman na pangmatagalan ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon. Kung maayos ang sistema ng ipon, investment, at protection, pwede itong ipasa sa mga anak at apo. Ang legacy ay hindi lang pera, kundi values at mindset. Kapag naituro mo sa pamilya ang tamang pananaw sa pera, ang disiplina, at ang kahalagahan ng pagbabahagi, mas matibay ang yaman na iiwan mo. Sa pagpapanatili at pagpapalago, darating ang mga pagsubok. May mga panahon ng krisis, recession, o personal na problema. Pero ang taong may tamang mindset at sistema ay marunong mag-adjust. Kung bumaba ang kita, marunong siyang magtipid. Kung bumagsak ang investment, marunong siyang maghintay. Kung may problema sa negosyo, marunong siyang maghanap ng solusyon. Ang resilience ay hindi nawawala kahit sa huling hakbang ng roadmap. At sa lahat ng ito, huwag kalimutan ang pinakamahalagang layunin. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa pera. Ang yaman ay kalayaan na mamuhay ayon sa pangarap mo. Ang yaman ay oras na kasama ang pamilya. Ang yaman ay kapayapaan ng isip na hindi na nag-aalala sa kinabukasan. Ang yaman ay kasiyahan na nakikita mong nagbubunga ang lahat ng iyong pagsisikap. Kaya sa ikatlong kabanata ng ating roadmap, tandaan, panatilihin ang consistency, iwasan ang utang na walang saysay, mag-diversify ng sources, alagaan ang sarili, magbahagi ng biyaya, at magtayo ng legacy. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng bunga ng puno ng yaman. At kapag matibay ang ugat, malakas ang katawan, at masagana ang bunga, ang yaman ay nagiging tunay na kayamanan na nagbibigay ng kalayaan, kapayapaan, at kasiyahan. Sa huli, ang mindset, sistema at pagpapanatili ay tatlong hakbang na bumubuo ng buong roadmap ng pagyaman. Hindi ito magic, hindi ito instant, pero ito ay tiyak. Kapag sinunod mo ang tatlong kabanata, makikita mo ang pagbabago. At ang pinakamahalaga, ang yaman na makukuha mo ay hindi lang pera, kundi buhay na puno ng saysay, kalayaan, at kapayapaan. Sa pagtatapos ng ating tatlong kabanata, malinaw na ang pagyaman ay hindi isang biglaang milagro, kundi isang proseso na nagsisimula sa tamang isip, sinusundan ng maayos na sistema, at pinapanatili sa pamamagitan ng disiplina at pagbabahagi. Ang tunay na yaman ay higit pa sa pera. Ito ay kalayaan, oras, at kapayapaan ng isip. Kapag natutunan mong alagaan ang ugat, palakasin ang katawan, at ipamunga ang iyong mga pagsisikap, makakamtan mo ang buhay na may saysay at direksyon. Ito ang buod ng ating roadmap. Yaman na nagbibigay ng kalayaan, kapayapaan, at kasiyahan na pangmatagalan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.